Na kapatid, magsisimula na po ang seremonya ng banal na pagkakasal. Tumayo po tayong lahat. Ang banal na pagkakasal ay isang banal na gawain at siya ang saligan ng ating lipunan. Ito'y nararapat pagkukulan nating lahat ng mataas na karangalan at pagpipitagan. At sapagkat ito'y dapat gawin ng may pagkasi ng dakilang Diyos, tayo ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos ng isang pag-awit. Manaming Diyos, banal ka po, pinakamakapangyarihan sa lahat. Mula po sa aming mga puso, salamat po ng napakarami sa iyo. Napakabuti mo pong Ama. Napakabait mo sa amin na yung mga anak. Salamat po sa buhay at lakas, sa linaw po ng aming mga kaisipan. Sa lahat, ang pamamalagi po
ng aming mga banal na karapatan. Sinasamba ka po ng iyong mga anak. Pinupuri at dinadakila po namin ang napakabanal mong pangalan. Ngayon, sa araw na ito, narito ang mga hinirang mo. Matagal nila itong inaasam na dumating ang panahon, haharap sila sa iyo para manumpa sa gagawing pag-iisang dibdib ng iyong mga hinirang. Basbasan mo ang 2 lingkod mong ito, maging ang mga saksi, maging ang mga dumalo. Sana po, samahan mo kami ng iyong banal na kapangyarihan. Payagan mo maitali ng buong linaw ang iyong mga banal na kalooban sa 2 hinirang mong ito. Lalo na, mga may tungkulin sila sa iyong banal na iglesia. Humihingi sila sa iyo ng basbas. Humihingi sila sa iyo ng patnubay. Nawa sa gagawing pagkakasal ng 2 lingkod mong ito, igawad mo po sa kanila yung mga pagpapalang kanilang kailangan para maging matagumpay ang gagawin nilang pagsasama. Panginoong Jesus, inilalapit din namin sa iyo ang mga magulang nila. Sa panig ng mga magulang, napakaligaya ng aming mga damdamin pag nakikita namin ang aming mga anak na maayos ang kalagayan. Gunitain mo ang mga magulang na nagmalaki sa 2 lingkod mo na ito. Suklian mo sila ng mga pagpapala. Basbasan mong mga magulang. Bigyan pa sila ng buhay at lakas, ng linaw ng kaisipan, para lalo nilang magabayan ang kanilang mga anak, kahit meron ng asawa, para maihatid namin ang aming buong sambahayan sa aming nalalapit na kaligtasan. Panginoong Jesus, pakilapit muli sa aming mga panalangin. Tunghayan mong gagawing pagkakasal na ito, samahan mo kami ng iyong banal na kapangyarihan, bakuran mo kami ng kapayapaan, at laging ipamagitan po sa aming mga panalangin. Ama, maugnay kami sa aming namamahala. Ingatan higit sa amin ang kapatid na Eduardo Manalo. Alang-alang po sa pangunguna niya sa amin. Ganito kami sumasampalataya. Tinanggap mo pong aming mga panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maupo ang lahat, mga kapatid. Tayo ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Ramon at kapatid na Baby Jean sa pamamagitan ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia sa Henesis na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalangko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki. At siya'y natulog at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito'y dinala niya sa lalaki at sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila ay sinabi ng Diyos, kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Hesukristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at ang babae upang maging isang laman lamang sa paningin ng may kapal. Ganito ang kabuuan.
ng mga pangungusap ng ating Panginoon ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang ina at makikisama sa kanyang asawa, at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinagubili ni Apostol Pablo batay sa nakasulat sa banal na aklat na ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa samantalang ito ay nabubuhay. Kaya't ang babae, kaya't hindi ang babae, ni ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas ng Diyos o ang kautusan ng Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon ang mga kautusan ng ating Panginoong Diyos sa lalaki at babae na mag-aasawa. Ganito ang nakasulat sa mga utos ng Diyos sa lalaki. Kapatid na Ramon, ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso. Sinabi niya, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng kanilang sariling katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan gaya ng ginagawa ni Kristo sa iglesia. At upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo na, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinananagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa. Sapagkat ayon kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos, na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagubilin sa lalaking ikinakasalang ganito, mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyong asawa ayon sa pagkakilala na pakundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan. Yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinananagot ng ating Panginoong Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Diyos sa lalaking si Adan, na nakasulat din sa banal na kasulatan. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpay ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay, hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Kapatid na Baby Jean, ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin ni Apostol Pablo.
Doon din sa kanyang sulat sa mga taga-Efeso na sinasabing, gayunman, ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang asawa, gaya ng sa kanyang sarili. Ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Kolosas na nagsasabing, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon. Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, mangagpakahinahon, mangagpakalinis, mangagpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa upang wag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. Ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaan ni Solomon. Isang mabait na babae, sinong makasusumpong, sapagkat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa sa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya, at siya hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat na maging katangian ng babaeng ikinakasal. Sapagkat, ang sabi ni Apostol Pablo, ang babae ay siyang kalwalhatian ng lalaki. Subalit sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Ramon, kapatid na Baby Jean, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa ating Panginoong Diyos, gaya ng isinasaad sa mga aklat ng kautusan. At inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan na iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, pagka ikaw ay lumalakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga, at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusang ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa, ang inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay, sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at ang paglingap ng Panginoong Diyos, gaya ng sinasabi sa mga awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagkat iyong kakanin ng gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo ay magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo ay parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Narito, na ganito nawa pagpalain ang tao
na natatakot sa Panginoon. Ito ang hinahangad at idinadalangin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito. Natamuhin nawa ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Kapatid na Ramon at kapatid na Baby Jean, tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng ating Panginoong Diyos na maririnig ng inyong mga piling saksi at ng kapulungang ito? Opo. Sige po, mangyaring tumayo kayong dalawa. Tumayo rin lahat ng abay na babae at lalaki, maging ang mga ninong at ninang. Taas mo ang iyong kanang kamay, kapatid na Ramon. Kapatid na Ramon, taimtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng Diyos at ng nariritong mga saksi na kunin si kapatid na Baby Jean na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin at pagpipitagan, iyong pakamamahalin maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayong dalawa ay nabubuhay. Opo. Baba mong yung kanang kamay, kapatid na Baby Jean. Taas mo naman ang yung kanang kamay. Kapatid na Baby Jean, mataimtim din ba ang iyong sinasang-ayunan? Natanggapin si kapatid na Ramon na maging iyong tunay na asawa, na siya iyong iibigin at igagalang, at mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at paggiliw, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan, at iwan mo man ang iba, ay mananatili ka sa Kanya habang kayo'y nabubuhay. Sige, mangyaring pagbuklurin ninyo ang inyong kanang kamay. Magharap kayo. Pagbuklurin nyo yung kanang kamay, tignan mo siya sa kanyang mata, kapatid na Baby Jean, tumingin ka rin sa mata ng kapatid na Ramon. Ito ang sasabihin mo, kapatid na Ramon, kay kapatid na Baby Jean. Akong si, banggitin mong yung pangalan. Kung si Ramon, Ay kinukuha kita, banggitin mong kanyang pangalan. Ay kinukuha kita, banggitin mong kanyang pangalan. ay kinukuha kita, Baby Jean, Na maging aking tunay na asawa. na maging aking tunay na asawa. At ako'y nangangako at nakikipagtipan sa'yo At ako'y nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi at ng ating mga saksi na sa'yo ako'y magiging mapagmahal na ako sa iyo maging mapagmahal at matapat na asawa at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, at sa kasaganahan at kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, sa katuwaan at sa kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, at sa kalusugan at karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. hanggang sa paghiwalay tayo ng kamatayan. Kapatid na Baby Jean, ito naman ang sasabihin mo kay kapatid na Ramon. Tingnan mo rin siya sa kanyang mga mata. Akong si, banggitin mong yung pangalan. Akong si Baby Jean. Ay tinatanggap kita, banggitin mo ang kanyang pangalan. At tinatanggap kita, Ramon, Na maging aking tunay na asawa. na maging tunay na asawa. At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa'yo At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi
na sa iyo ako'y magiging mapagmahal na sa iyo ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa at matapat na asawa sa kasaganaan at sa kahirapan, sa kasaganaan at kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, sa katuwaan at kalungkutan, at sa kalusugan at sa karamdaman, at sa kalusugan at karamdaman, hanggang sa papaghiwalayin tayo ng kamatayan. hanggang sa paghiwalay tayo ng kamatayan. Sige, kapatid na maid of honor, pakikuha mo yung bulaklak. Kapatid na best man, pakikuha mo yung singsing para kay kapatid na baby Jean. Naway ang singsing na ito na isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kapatid na Ramon, mangyaring bago mo isuot yung singsing kay kapatid na baby Jean, sige, i-ready mo na. Ito ang sasabihin mo, humarap ka sa kanyang, humingin ka sa kanyang mga mata. Ang singsing na ito Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo ay binibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako bilang sagisag at pangako ng ating patuloy ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. at nananatiling pag-ibig. Sige, suot mo. Kapatid na maid of honor, pakikuha naman ng singsing para kay kapatid na Ramon. Pero bibigay mo kay kapatid na baby G. Bayaang ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan. Ang singsing na ito, o naway ang singsing na ito, na isang makabuluhang palatandaan ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Kunin mo kapatid na Jean. Sige, ito sasabihin mo kapatid na Jean, tignan mo sa mga mata ang kapatid na Ramon. Ang singsing na ito Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako bilang sagisag at pangako ng ating patuloy ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. at nananatiling pag-ibig. Sige, suot mo. Maghawak ang kamay na mayroong singsing. Bayaang ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan, na sa pamamagitan nito'y mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo'y papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo, ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo
ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay ng mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Lumuhod kayong dalawa, tumayo ang kapulungan. Ama naming Diyos, banal, pinakamakapangyarihan sa lahat. Salamat po ng napakarami sa iyo. Ipinahintulot mo po na ang dalawang lingkod mong ito ay makasal sa iyong banal na harapan. Idinadalangin po ng kapulungan. Pakibasbasan mo po ang dalawang lingkod mong ito. Pagpalain ng iyong mapagpalang kamay sa naghihirap na sanlibutan. Ibukod mo po ang kanilang bubuuing sambahayan. Ipagkaloob mga biyayang kanilang kailangan. Lalo na ngayon, napakahirap ng buhay sa mundong ito. Mga anak mo kami, huwag mo kaming pababayaan. Lalo na ang dalawang mag-asawang ito. Ano ba ang kanilang mga pangangailangan? Mga may tungkulin sila sa iyong banal na iglesia. Ibukod mo ang kanilang sambahayan. Pagpalain ang iyong mapagpalang kamay. Ipagkaloob mga biyayang kanilang kailangan. Paglaanan mo rin ang kanilang magiging mga supli ng pinakamagandang kapalaran sa panig ng mga magulang. Mahalaga sa amin ang aming mga anak. Ingatan mo po ang mga hinirang mong ito sa gagawin nilang pagbuo ng kanilang sambahayan. Ikaw ang maghari sa kanilang tahanan. Maghari ang iyong mga banal na kalooban para maging matagumpay ang kanilang pagsasama. Ano man ang panalangin nila para sa kanilang sambahayan, ano man ang panalangin ng mga magulang para sa dalawang lingkod mong ito, sana'y ipagkaloob mo po. Sana'y ipagpalain sila. Sana'y ipagkaloob ang mga biyayang kanilang kailangan para lalo silang makatupad ng kanilang tungkulin. Pakinabangan po sila ng iyong banal na iglesia. Gunitain mo rin ang kanilang mga magulang. Basbasan mong kanilang mga magulang. Paglaanan din ng mga biyaya. Yung mga magulang ng dalawang lingkod mong ito. Yung kanilang ginawang pagpapagal. Hindi humihingi ng kapalit ang mga magulang. Alam mo yun, sa panig ng mga magulang, masaya na kami kapag nasa magandang kalagayan. Ang mga anak na ibinigay mo sa amin, ang panalangin ng mga magulang para sa dalawang lingkod mong ito. Ibigay, ipagkaloob, mga biyayang kailangan nilang dalawa, maging ang kanilang magiging supli. Isama mo sa mga pagpapala mo para maging kaligayahan ng dalawang lingkod mong ito ang pagtupad ng kanilang mga pananagutan. Basbasan mo ang mga piling saksi. Gawin mo silang pangalawang mga magulang. Sila'y maging mahusay sa pagpapayo ng iyong mga banal na kalooban para lalong maging matibay ang pagsasama ng dalawang hinirang mong ito. Basbasan mo po, Panginoong Jesus, lahat ng dumalo sa pagtitipong ito. Ibigay ang mga biyaya aming kailangan. Maging yung kapayapaan, maging yung kasaganaan, para lalo kaming makapaglingkod sa iyo at sa ating Amang Banal. Patuloy kaming makapagbigay kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Ama, sumasampalataya kami. Dininig mong aming mga panalangin.
Binasbasan mo po ang mag-asawang ito, maging kaming lahat na nakikigalak sa kanilang pagsasama. Nakaugnay kami sa aming namamahala, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikilakip ng Espiritu Santo, sumaatin nawang lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mapo muna ang kapulungan, tumayo kayong mag-asawa. Sige, magharap kayo. O kapatid na Ramon, you may kiss your wife. Palakpakan natin mga kapatid. Yan mo na siya, kapatid na G. Parang may siya. Nakuha nyo ba? Nagre-request yung photographer, isa para. Sige. Para makuha sa camera. O sige. Huwag nyo namang bilisan. Sige. Para sa picture na. Sige. Kahit nakuha na, hindi pa raw. Sige, palakpakan natin mga kapatid. Ngayon, ang susunod ay paglagda ng bagong kasal at ng mga ninong at ninang. Ito ang araw na inantay mo ng kay tagal. Buhat nung ikaw ay natutong magmahal. Nasaktan at nabigo, lumuha at natuto na ang pag-ibig nga pala'y hindi isang laro. Sa milyon-milyon na tao dito sa mundo ay may nag-iisang nakalaan para sa'yo. Siya rin ang dahilan ba't mga dating sininta ay di ipinagkaloob sa'yo ng tadhana. Saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa'kin sa saliw nitong tugtuging. Tantananan, tantananan, ikaw nga ang babaeng aking papakasalan. Tantananan, tantananan, aking makakasama sa magpakailanman. Ang pag-ibig na hinanap ko ng kay tagal. Nahanap din kita, bigay sa'kin ng Diyos na lumikha. Ilalarawan ng kahit anong salita, wala ngang sino man ang papantay sa iyong ganda. Napapailing na lang ba't mo ako nagustuhan? Piniling makasama o ang swerte ko naman. Kaya pangako ko mula sa araw na ito, sa bawat pag-idlip at sa bawat gising mo, ay sisikapin kong kailan
kailan may di magwawakas. Ang ngiti't ligaya ng iyong mga bukas, saksi ngayon ating mga pamilya at kaibigan, sa harap ng ating Diyos na makapangyarihan. Dahan-dahan kang naglalakad patungo sa akin, sa sali